Pero tayong lahat ay miyembro ng isang asosasyon. Alam niyo kung ano yung miyembro tayo? Miyembro tayo ng Asosasyon de las Chismosas y Pakialameras sa may buhay ng may buhay. Yan, mga Pilipino yon. No? Sino naniniwala na miyembro siya? Mga sinungaling! Sino naniniwala na miyembro siya? Magaling! Susubukan ko. Alam nyo, I am a U.S. citizen. I work in U.S. and I am working there for so long. And then Brother Mike invited me to go to the Philippines and help him. No, kaya tinutulungan ko si Brother Mike. And when I arrived sa Philippines, one thing that I noticed, when Filipino people greeted in a different way. Pero pagkaling ka sa ibang bansa, may mga kultura silang napakaganda. Now when you meet the person, you say, "Hi, how do you do? How are ya?" Sa Pilipinas, iba. Pag nagkasalubungan ng magkaibigan, "Hoy pare, saan ka galing? Anong pakialam mo?" Yan ang batian ng mga Pilipino, di po ba? Saan ka galing o saan ka pupunta? We never ask, "Brad, how are you?" Never. Hindi yun. Kahit member tayo ng asosasyon eh. Oh, no. Chapter 1. Ito, chapter by chapter. No? Chapter by chapter, sabihin ninyo. Chapter by chapter. Chapter 1. Susubukan ko kung talaga kayo ay chismosa. Chapter 1. Punta na kami sa bahay. Pagdating ko sa bahay, sa Philippines, in the afternoon, may kumatok sa bahay namin. I was so excited. I said, who else will come to our house? Nobody knew that we're gonna have visitor. So, binuksan ko ngayon yung pintuan. At pagbukas ko sabi naman, "Hi, how are you?" Sabi naman nung nagbisita, "Eto, nagpo-promote ng sabon." Ano naman ang sabon na pinopromote mo? Panlaba. Ano bang panlaba? Tide. Tama-tama, naglalakad yung aking sister wife. Anong pakialam mo? Kami naman, sir. Napahiya pa ako. Anong pakialam mo? Sabi naman nung nagtitinda ako, "Sige ho, hindi ho kayo Tide ho, sir po kami." Chapter 1 yun. Dahil sinabihan siya ng wife ko na, "Anong pakialam mo? Kung surf kami." No? So, chapter 1. Maya-maya, may kumatok na naman, chapter 2. Kumatok ulit? No? Ang tanong ko naman, "Kumusta po kayo?" "Eto, may pinopromote." "Ano naman ang pinopromote mo?" "Sabon." "Na naman? Anong sabon ba yan?" "Panligo ho." "Ano bang sabon na ginagamit niyo?" Sabi ko naman, "Dove." Ay, sabi naman niya, "Huwag ng Dove. Ito na lang, kamay. Mas maganda kamay." Sabi ko, pakialam mo kung Dove. Chapter 2 yun. Chapter 4. Pakialam mo kung gusto mo chapter 3. Ikaw na nga rito. Sabi mo, hindi ka chismosa. Sabi mo, hindi ka chismosa. Pinapakialaman ako. Ang gusto mo chapter 4, gusto niya chapter 3. Nakita nyo na? Sinungaling, no? Pakialamera talaga, no? But then, listen up. The Lord said, ang papakialaman natin ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos to know Him better. Why? Because the Word of God must be planted in our hearts. Sabi sa Psalm chapter 1, verses 1 to 3, sabi ng Salmo, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers." No? Sabi ng ating Panginoon. So therefore, sa madaling sabi, ang salita ng Diyos ay ma-plant sa ating puso't isipan. But His delight is in the law of the Lord, and on His law He meditates day and night. So anong ibig sabihin nito? Na dapat tayo magnilay-nilay.
pag nilay-nilayan natin ang salita ng Diyos. So, iiwas tayo sa mga kwentuhan na masasama. Iiwas tayo sa mga kwentuhan na nakapangpapahina. Sasamahan natin ang grupo na nagkukwentuhan tungkol sa ating kalakasan, sa kagandahan ng ating Panginoon. That is why I say, today, you got the right congregation. The congregation of El Shaddai. Now here, we talk about the Lord. We talk about the goodness of God. We never talk about the bad things of the person. We talk about the goodness of God because God is good. And I believe, mga kapatid ko, kay Kristo ngayon, sinusubukan tayo ng ating Panginoon. Na if you continue planting the right thing into your heart, you also plant and join the right congregation. Sabi niyan sa Salmo 92, Psalm 92 verses 13 to 14. Sabi ng Lord, planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. They will bear fruits in old age. They will stay fresh and green. Sa madaling sabi, kapag ang community na ating sinamahan ay umuugma, ang ibig sabihin nito, kapatid ko, kay Kristo, may buhay tayong mararanasan. Because God is life in itself. Kaya ngayon, I believe, brothers and sisters, today, that the Lord will continue upon us, that to shower to us what we need. So, yun ay ang pangatlo. Pang-apat, mga kapatid ko kay Kristo, na dapat patuloy tayo sa ating pagbabalik loob sa Kanya. Let's go back to God. Because all of us has committed sin. Sabi ng John, confess your sin to me. 1 John, sabi niya, confess your sin to me and I will forgive you. Ano ang sitwasyon ng taong nasa ilalim ng kasalanan? Tayo kayo lahat para ipaliliwanag ko sa inyo. Sabi ng ating Isaiah, na if we commit sin, we turn away from God. About face. About face. Harap talikod. Ayan. Yan ang sitwasyon kapag tayo ay nagkakasala. Sapagkat sabi sa Isaiah, you turn away from God. Tumatalikod daw tayo sa Diyos. Ngayon, taas ang kamay. Sumigaw. Sa pagsigaw ninyo, ang boses nyo ba palapit sa akin o palayo sa akin? Palayo. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon. Kung bakit kapag tayo nagkakasala, hindi pumapasok ang pagpapala, hindi pumapasok sa atin ang inihingi natin, sapagkat nakatalikod tayo sa Diyos. Ang ibig sabihin, palayo ang boses nyo sa Kanya. Kaya sumigaw man kayo ng sumigaw, sumigaw. Sumigaw man kayo ng sumigaw, hindi tayo naririnig ng Diyos. Ngayon, sa ating bansang Pilipinas, mayroon tayong kaugalian na kapag daw kayo ay nakikipag-usap sa tao at nakatalikod, ano ang tawag nyo nun? Bastos! Lakasan nyo? Bastos! Kayo ang may sabi niyan, hindi ako. Hindi ko pa sinasabi tumalikod kayo. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo mapakinggan ng Lord. Bakit? Sabi niyo, bastos! Bastos tayong nakikipag-usap sa Lord. Bakit? Sa kasalanan natin. Kaya anuman ang isigaw nyo, ilang taon man kayong nananalangin at hindi dumarating, sapagkat tayo ay nakatalikod. Subalit, the Lord said, I am going to send my Son, my only Son, for you to be redeemed. For you to be forgiven, for you to come back to me, for you to enjoy the beauty of being with God.